Jed, ano na yung natalakay sa pagdinig ng Senado ngayong araw? Aga umabot na sa 41.6 billion pesos yung nagamit ng pamahalaan para tugunan itong krisis na nararanasan sa bansa bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Ito yung naging sentro ng talakayan sa pagbubukas ng panibagong Senate Protect Committee hearing ngayong araw. Sentro ng talakayan ngayong araw ng Senate Proactive Response and Oversight for a Timely and Effective Crisis Strategy o Protect Committee ang government interventions, partikular ang pagbibigay ng subsidiya sa mga apektadong sektor at public utility drivers. Ayon sa ulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipamahagi na ang 5.7 billion pesos para sa mahigit na 1.14 million na pampublikong drivers sa bansa. Nilinaw ng ahensya na nananatiling manual ang proseso ng pamamahagi ng subsidiya dahil sa kawalan ng malinis na listahan ng mga benepisyaryo. Ayon sa DSWD, kung ipipilit ang paggamit ng e-wallet sa online payout sa kasalukuyang sitwasyon, aabot sa 2.7 billion pesos ang posibleng mawala sa pondong pang-subsidiya dahil sa mga duplicate at triplicate na mga pangalan at iba pang problema sa listahang mayroon sila sa kasalukuyan. Dahil dito, kinakailangan ang manual na pagpoproseso upang matiyak ang tamang validation at verification ng mga tumatanggap ng ayuda. Bukod sa subsidiya, inaasahang mapag-uusapan din sa pagdinig ngayong araw ang pagtaas sa presyo ng kuryente at iba pang pangunahing bilihin. Dahil dito, ayon kay Senate Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, inimbitahan nila ang Energy Regulatory Commission at Meralco upang magpaliwanag hinggil sa napaulit na pagtaas ng generation charge na nagpataas din sa electric bill ng mga consumer. In the past few months, nakita natin tumataas ang generation charge. Dahil sa pagtaas ng presyo, especially on Forex, dahil nakita natin this last few months ang depreciation ng Forex natin is about 5%. From roughly 57 pesos per dollar. Ngayon, kahapon is 61 pesos per dollar. So pag bumibili tayo ng imported, nag-depreciate ang peso, sigurado mamahal rin yung ating pagbili ng coal and LNG. Kaya ang nakikita nating lately na pagtaas ng presyo ay konektado rin sa gulo sa Iran at gulo sa Middle East. Kaya po itong pagtaas ng generation charge, ito po yung nakikita natin ngayon sa mga electricity bill ho natin. So, we'll discuss that later on, no? Para nagkaroon ho kasi ng triple whammy. Tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang presyo ng kuryente, baka rin tumaas ang presyo ng pagkain. Aga sa mga oras na ito, hindi pa natatalakay itong particular na issue kaugnay nga doon sa pagtaas sa singil sa kuryente. Ngunit gaya ng naunang nabanggit ni Senate Protect Committee Chairperson Senator Gatchalian, itatanong niya sa ERC maging sa Meralco yung detalye bakit naging malaki yung pagtaas sa singil na nakikita doon sa electric bill ng mga consumer. Gayunpaman, na-discuss kanina o hinimay sa pagdinig ng Senate Protect Committee yung mga naging challenges sa kasalukuyan ng Department of Social Welfare and Development pagdating doon sa kanilang listahan dahil tila mas marami yung mga nagrereklamo kaysa doon sa mga nakakatanggap ng payout. At ayon sa DSWD, tiniyak ni Secretary Rex Gatchalian na patuloy yung DSWD sa paglilinis at pag-aayos nitong listahan ng mga binibigyan nila ng subsidiya at ayuda para sa susunod ay kung maaaring maayos ay makapag-online payment na para mas maalwan na din para sa mga apektadong sektor. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina.